you so much for inviting me here. Yeah, buddy! Alright, nandito po ako para manawagan na panagutin ang lahat ng mga gumawa ng kalokohan ngayong election process na ito. At sino ang dapat nating panagutin? Ang mga commissioner ng COMELEC. At paano natin sila pananagutin? Through impeachment. Anong sabi ng konstitusyon? Kapag binetray mo ang public trust, pwede kang ma-impeach. Paano binetray ng mga commissioner ng COMELEC ang public trust? Dalawa. Una, sabi ng batas, dapat simula pa lang linabas nyo na yung source code review report para makita namin kung yun mismo yung nakalagay sa makina. Pero kailan ninyo linabas? 2 araw bago mag-eleksyon. At nung nilabas ninyo, ano yung nandun sa source code review report? Version 3.4. Ano yung nandun sa mga automated counting machines sa buong Pilipinas? 3.5. COMELEC, pinagkatiwalaan po kayo ng taong bayan para kayo ang mag-conduct ng maayos na eleksyon sa ating bansa. At ang batas natin ay nagsaad ng mga measures para ma-ensure natin na ma-establish natin yung trust na iyon. Hindi nyo sinunod dahil belated kayo naglabas ng source code review report at yung nilagay ninyo sa makina ay hindi pa yun yung na-review doon sa audit. Traidor kaagad kayo sa tiwala ng taong bayan. Pangalawang pagtatraidor ng COMELEC, ang sabi ng batas, kada automated counting machine dapat diretso sa COMELEC servers at diretso sa mga transparency servers. Bakit yun ang sinabi ng batas? Para kapag mandadaya ang COMELEC sa kanyang data, huli ka agad ng mga transparency server. Pero ano ang ginawa ng COMELEC? Gumawa siya ng sarili niyang data center sa gitna, sariling server. Doon niya muna pinapadala yung mga data mula automated counting machines papunta sa gitna. Dinedelay niya and then sa kanya ilalagay sa mga transparency server. So anong nangyari? Therefore, yung mga papuntang data papunta sa COMELEC server, pwede nang mabago ng COMELEC servers mismo at yung mga data na dumaan sa data center 3, pwede na rin nilang i-manipulate para mag-match sa linabas ng COMELEC server. Meron pa bang transparency? Wala na. Yung tiwala ng taong bayan through that batas na dapat simultaneously mo in real time na i-upload sa COMELEC servers at sa transparency servers yung result ng bawat makina, trinaydor po ninyo. Kitang-kita po yan sa tagal ng pagsesend ng mga transmission on election day. Gaano po katagal yung transmission between independent and individual automated counting machines papunta sa mga transparency servers? Ilang oras, umabot pa ng madaling araw. Gaano katagal nagtatransmit mula sa automated counting machines papunta sa mga COMELEC servers? Napakatagal din, may minuto, may oras. Depende sa lugar. Kapani-paniwala ba yung pangyayaring yun? Hindi. Bakit? Ako mismo sa aming bayan, nag-manual upload kami ng data mula sa automated counting machines ng isang offline na automated counting machine namin doon sa probinsya. Nasilip ko na ang ina-upload pala ng isang automated counting machine, 76 kilobytes lang. Napakaliit. Ang average speed ng mobile internet sa Pilipinas ay 35 megabytes per second. Doon sa munisipyo namin kung saan kami nagkakanvas noon, napakabilis ng internet. Ang pag-upload namin papunta pa lang sa COMELEC server, umabot ng minuto. Anong ibig sabihin nun? Meron silang ginagawang kalokohan sa gitna. Hindi yan problema ng signal, hindi yan problema ng network cables, hindi rin yan problema ng mga server computer kasi hindi ito 1990s, hindi ito 1980s. Kapag tumagal ng mas mahigit sa 1 minuto, mas mahigit sa 1 oras, kapag umabot hanggang madaling araw, ang dapat na umaabot lamang ng split second na transmission, meron silang ginagawang kalokohan sa gitna. Yung kalokohan sa gitna na yon, ang hinala ko po, hindi nga rin computer ang gumagawa. Kasi kung pre-program yan at computer ang nagmamanipulate sa gitna, kaya niya rin niyang gawin in split second din. Pero ginawa nila ng napakaraming oras. Baka mano-mano nilang dinadaya yung pagproproseso ng mga boto habang transmission. COMELEC, mga commissioners at Chairman George Garcia, trinaydor nyo po
ang tiwala ng taong bayan nung sinabi nila sa inyo na dapat idiretso ninyo almost real-time yung resulta ng ating mga eleksyon mula sa independent automated counting machines diretso papunta doon sa COMELEC servers at sa transparency servers. Dahil hindi nyo ginawa yan, tinaydor ninyo ang tiwala ng taong bayan at dapat lahat kayo mga commissioners ng COMELEC ma-impeach. Wow. Parang parang radio host ng boses pa lang. Matapang saka thought-provoking ideas by our three panelists and resource speakers. Thank you, Attorney Harold Respicio, Attorney Ferdy Topacio, and Chairman Ronald Cardema. Mga questions from the media, you're all welcome. Ang pinakamaaga kaninang umaga dito, si Mr. Vic Somintak ng Net25. Good morning. Unahin ko lang si Chairman Cardema. May we know the update nung petition for certiorari at saka writ of preliminary injunction sa Supreme Court pending your proclamation? Yun po, nung Monday, hindi tayo sinama sa proclamation, kaya nung Tuesday po, nag-file tayo nito sa Supreme Court. Kasi pakiramdam natin, it is a grave abuse of discretion. Kasi ang daming may kaso dyan sa COMELEC, mga kasabay naming mga kongresista, party list, yung iba, ang kaso, malversation of funds, plunder, merong kaso sa CA pa si Congresswoman De Lima tungkol sa drugs, meron pang kaso sa citizenship, ang daming merong kaso dyan. Pero nung araw ng proklamasyon, ang nilagay ng COMELEC, kaisa-isang very serious, yung sa amin, masabi ko sa inyo kung ano yung kinaso sa amin ng Kabataan Party List. Talagang kahit hindi kayo abogado, bobo kayo. Kinasuhan kami ng vote buying noong 2019. Bakit daw? Nag-speech kasi ako noong 2019, sabi ko, kapag kami ay nanalo, lahat ng aming pondo sa aming magiging opisina ay iaalay namin pang serbisyo sa taong bayan. Wala kaming kukurakutin kahit piso. Yun yung statement ko sa speech ko. Kinasuhan ako ng Kabataan Party List ng vote buying. Sa dami-dami ng gobernador, kongresista, mayor at mga kalaban nila na tunay na naglalabas ng maraming pera, milyon-milyon tuwing eleksyon namimili ng boto. Ang kaisa-isang kinasuhan sa central office ng vote buying kami na nangako lamang na ang aming magiging pondo ay ibibigay namin sa taong bayan. Gaano kahawsaw yung kaso na yon? At yun yung sinasabi ng COMELEC na very serious, kaya kami nakahold ngayon. Pangalawa, ang pangalawang kaso sa amin ng Kabataan Party List. Nag-speech daw ako noong 2019, ang sabi ko, kapag kami nanalo sa Kongreso, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Mahilig tayo makipagdebate. Si Jim Paredes nga, sinugod natin sa EDSA para debatihin. Si Kaloy Zarate ng Bayan Muna, kadebate natin. Yun yung sinasabi ko, dedebatihin natin hanggang matalo kayo, hanggang maubos kayo sa Kongreso, katulad ni Bayan Muna na tanggal. Ang kinaso sa akin, yung huling parte nilagay, hanggang maubos kayo, / Chairman Cardema is promoting violence tantamount to mass murder in the Philippines. Sabi ko po, yun yung klase ng kaso na kinaso sa amin. Kaya nga, nakapending pa yon kasi hawsaw talaga. Ang isa pang kinakaso sa amin, tanggalin daw yung registration namin kasi hindi kami rehistrado. Sabi ko, ano ba nangyaring pinipetition yung tanggalin yung rehistro namin dahil hindi kami rehistrado? Kaaway ko yung taga-COMELEC noong 2019 to 2022. Senior Commissioner, si Rowena Guanzon. Kung hindi kami rehistrado dyan, tinanggal na ako nung kaaway ko. Sinasabi daw, meron daw hindi na-publish, meron daw hindi hearing na pinuntahan. Lahat ng order to publish, lahat ng notice of hearing na comply namin. Itong kakasuhan ko nga rin to si Attorney Maranyon Kine-claim lahat na hindi rehistrado yan, fake yan. Paano mo papatunayan yun? Nag-e-exist kami 3 eleksyon na. Ibinoto kami ng taong bayan noong 2019, 300,000 na tao. Binoto kami ng 2022, 600,000 na tao. Ibinoto kami ng lampas 2 milyong Pilipino. Ngayong 2025, pinakamataas na boto ng mga pulis at sundalo, pinakamataas na boto ng mga OFWs at ng maraming Pilipino. Paano sinasabing hindi kami nag-e-exist? Yun yung kaso sa amin noong 2019. At yung nagkaso sa amin,
si Kabataan Party List, meron rin siyang pending case. Ang nagkaso, gobyerno ng Republika ng Pilipinas, sinasite yung mga napatay nilang membro bilang teroristang NPA. Bakit sila naproklama? Bakit mas seryoso yung hausaw na kaso sa amin nila kesa doon sa kinaso ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas, pending pa rin hanggang ngayon? Kaya yun yung sinasabi namin, merong grave abuse of discretion si Comelec, namimili na lang siya kung sino ang ipoproklama niya sa mga panalo. Alam nyo, ito masabi ko sa inyo, yung nominee namin, galing Philippine Military Academy, yung isang nominee namin, galing Philippine National Police Academy, sila ang kauna-unahan at pinakabata mula sa hanay ng mga sundalo at pulis na mauupo ngayon at ibinoto ng maraming Pilipino. Sinabihan ako ng intelligence officer kagabi, dalawa, na kaya kami hindi ipoproklama at baka i-disqualify para kapag kami ay natalo, yung natalong Gabriela Party List doon sa dulo, yun ang uupo. Ang masabi ko sa inyo, Comelec, ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos kahapon, tapusin na yung mga business as usual na yan at mga pamumulitika sa mga ahensya. Kaya nga nagagalit. At kayo, ang huling na mulitika bago nagalit ang Pangulong Bongbong Marcos. Huwag nyo kaming isali. Meron kaming laban para sa bansang ito. Parang inyong mga anak at apo ay hindi ma-recruit ng NPA. Matindi yung laban namin ngayon. Laban dito sa mga makakaliwang grupo at sa teroristang NPA. Kauna-unahan taga-PNPA na uupo bilang kongresista. Pinakabatang PMAyer na uupo bilang kongresista. Kayo ang pumipigil ngayon dahil akala ninyo, business as usual lang yan, party list lang yan. Hindi nyo alam, national security ng bansa ang nakasalalay dito kaya namomroblema si Pangulong Bongbong Marcos kung bakit yung pamumulitika sa ahensya ninyo ay nakaka-contribute sa galit. Follow up lang. Nung magsagawa sila ng inspection regarding the campaign paraphernalias doon sa controlled facilities ng Payatas disposal facilities. Isa sa tinanong namin, ako mismo nagtanong regarding your case. So ang sabi ko, what happened to the 2019 case na hindi nare-resolve nga ng Comelec? Well, in fact, naiproklama ang Duterte Youth Party List ng 2019 and 2022. Meaning meron kayong representative sa House of Representatives. So what happened now? So ano ba yung grounds bakit hindi sila maiproklama? So why not solve that 2019 case na entitled naman sila for proclamation? So you file a petition, writ of preliminary injunction ba? Tama ba? At saka certiorari sa Supreme Court. So ano ang sagot ng Comelec sa inyo ngayon? Sumagot na ba ang Comelec with that 2019 case na until now hindi pa nare-resolve ng Comelec, pero with the two succeeding past election, 2019-2022, naiproklama kayo? Ito buti nabanggit nyo. Nabanggit ko sa inyo yung tatlong kasong fina-file sa amin. Hausaw. Ang huling hearing nun, December 2019. Pagkatawag sa amin doon, ang sabi for resolution na yon in 1 month's time. So, January 2020, tapos na dapat yon. Kalahating dekada na. Alam nyo ang ginawa nitong mga petitioner, baka hindi alam ng Comelec eh. Ang ginawa nitong mga petitioner na Kabataan Party List dun sa kaso namin, dahil bibigyan na kami ni Comelec ng proclamation noong 2020, ni-raise nila sa Supreme Court, nag-forum shopping sila. Sabi nila, hindi kami rehistrado, promoting violence at vote buying. Yun yung mismong sa inyo. Alam nyo, ginawa ng Korte Suprema, in 1 month's time, hindi na kami pinatawag doon, dinismiss nila for lack of basis. Isipin nyo, tinaas mismo nila sa Korte Suprema, nag-decide ang Korte Suprema na wala yan. Walang kwenta yan. Kaya nga, noong 2020 hanggang 2025, hindi nyo na uli narinig si Marañon at yung Kabataan Party List na bumanat sa amin. Kahit noong 2022 election, hindi sila bumanat sa amin. Kasi nga napahiya sila sa Korte Suprema at hindi rin naman alam ni Comelec na nag-forum shopping to mga petitioner na to. Kailan nag-ingay ang mga petitioner? Nung last week of March. Bakit?
nung third week of March, nag-number 1 bigla yung Duterte Youth Party List. At ang pinagtataka ko dyan, nung nag-file itong mga petitioner sa COMELEC ng parang urgent motion to resolve, pagkatapos nilang i-file, aba, may press con agad si Chairman George Garcia. Parang coordinated. Ngayon lang ako nakakita na may nag-file sa opisina, yung head of agency, may press con agad. Kaya alam ko coordinated yan eh. Kaya nga yung sinasabi sa akin ng intelligence officers kagabi, merong plano na i-disqualify kayo para may makaupong ibang party list. So masabi ko sa inyo, Chairman George, ikaw ang huling namuliti ka sa mga cabinet level, secretary level, heads of agencies ng bansa bago nagalit ang Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng politika na secretary level. Ang sabi kahapon ng COMELEC, hindi mag-resign si Chairman George kasi po independent commission po. Yung kasamahan mo, independent rin. Chairperson ng Civil Service Commission, nag-file ng resignation. Bakit ayaw mo i-file yung resignation mo? Alam mo ang tatamaan nung panawagan ng Pangulo na yon. Wala kang tiwala sa wisdom ni Pangulong Bongbong Marcos. Magpasa ang lahat ng na-appoint niyang secretary level ng resignation. Alam mo na ikaw ang huling namuliti ka, i-accept ng Pangulong Bongbong Marcos yung ifa-file mo. Hindi lang dahil nung sa Duterte Youth na nagagalit ang marami ngayon. Dahil sa mga sinasabi ni Attorney Harold Respicio ng mga kapalpakan during your leadership in the COMELEC. Okay. Siguro one last from my end. Attorney Respicio, may we know ano yung ground na ibinato sa inyo ng COMELEC? Bakit pending yung proclamation ninyo? At alam ko, for disqualification, di po ba? So may we know the ground? Isang election offense doon sa Omnibus Election Code. Ang sabi, with the intent of disrupting the elections. Nagpapakalat daw ako ng maling impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay sa pagkandak ng general elections. Una, meron ba akong intensyon na i-disrupt ang elections? Wala. As a matter of fact, ang suggestion ko ay para ayusin ang seguridad ng ating mga makina by disconnecting from the internet. At yun nga, sinunod nga nila. Napakabuti po, ano po? Pangalawa, dinisrupt ko ba? Na-disrupt ba ang election? Hindi. Natapos naman po ang ating general elections ng orderly. Mali ba yung information na ibinigay ko? Tama po, sinunod nga po eh. Yun po ang ginamit nilang ground para i-disqualify ako sa aking pag-upo bilang Vice Mayor ng Reyna Mercedes. At yun din yung ginamit nila na ground para masuspend yung aking proclamation. Tama yung sinabi ni Attorney Topacio kanina na yung kanilang notice sa akin na ibinigay nung sinuspend nilang aking proklamasyon, hindi ko pa nare-receive yung petition for disqualification nun. At sinabi lang nila, actually Harold, meron kaming na-receive na petition for disqualification sa office namin and sa tingin namin mabigat, pero walang sinabi na facts. Walang substantiation. Against due process yan. COMELEC, illegal ka talaga. Sa Attorney Topacio,